Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas.
7:06 ng mapayapang maulap-ulap ng gabi dito sa Patinay, Agusan del Sur, ang pagbabalik ng ating programang kapakipakinabang, ang programang Kalinaw Kaimsog, ang inyong prinsipeng manggagamot dito sa DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Maayong gabi sa among tanan, mga kaigsunan, mga kaigala, mga amigo-amiga, mga agsornon, karagawnon na ang ating mga taga-subaybay dito sa mga karindere hanggang ngayon ay nakabukas sa lahat ng mga biyahero-biyahera, sa mga bus terminal, mga sidewalk vendor, sa mga kanya-kanyang sasakyan, mapapribado man o mapapublikong sasakyan, mga bus at mga jeep na nakikinig sa atin sa ating himpilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio dito sa ating mga kaigsunan na mga kaigala dito sa mga Bukrin, Bulubundukin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, pati dito sa bandang dalampasigan ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, dito sa may ating Dinagat Island at sa mga kapit rehiyon ng Agis, nandiyan po ang Claveria, ang Gingog City ay inaabot ng ating 10,000 kHz. Ganun pa man pati dito sa Davao Region, dito sa kadigit ng ating probinsya ng Agusan del Sur, itong Davao de Oro. Yan, naririnig ang ating tinig, no? Ang ating himpilan na DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Dito rin sa atin sa Gemstar Cable TV ay napapanood po tayo dyan na live, as well as dito sa social media ay nagla-live din sa FB Live. Binabati natin ang lahat ng ating mga liderato, ang Team Edibong, of course. We need to greet our veteranong politiko ito, no? Ilang dekada nang nagsiservisyo dito sa Agusan del Sur, ang no other than na Congressman Edibong Plaza, a former governor also, a graduate former governor also. Maligayang bati sa'yo, Boss Edibong, Kong, I don't know kung naging 60 na to, no? Kasi umabot na ng si Gov Santiago Cani Jr. ay senior citizen na yata eh. So I don't know, hindi ko pa na confirm. So August 21 ang kanyang birthday. Ayan, no? Wala po tayo rito no, no? Nasa yata tayo, nandun tayo sa pag-retire din ng ating regional director ng Center for Health and Development, si Cesar Casion, ayan, sa Butuan. Ayan, RD, Sir RD, maligayang retirement sa'yo. So, going back, maligayang bati sa'yo, Congressman Edibong Plaza, naway habang pa ang inyong buhay, naway yung inyong liderato ay patuloy na stable ang probinsya ng Agusan del Sur, sapagkat very obvious naman na nanu-neutralize mo ang both parties. What I'm trying to say ay every election na lang ay walang opposition, no? Yun ang ibig sabihin na nagkakaisa itong mga politiko sa Agusan del Sur, no? From provincial level up to the municipal level, no? Mga congressman sa 1st District, 2nd District, and that is credited to your leadership. Ayan, para sa iyo yung mga kanta niyan, mga 80s yata, 70s, no? Yung mga, and of course, speaking of Gov,
Governor Santiago Cani Jr. ang kanyang last term ngayon, no? Ang pinaka-uptick nating gobernador. Yan, ang ating baguhan na si Vice Governor Patricia Plaza. Maayong gabi sa among tanan at ang lahat. Of course, ang ating Congressman Baskog, no? Yan, mga veterano rin yan, na mga politiko dito sa Agusan del Sur, at lahat ng mga sangguniang panlalawigan, lahat ng ating mga municipal mayors, at meron tayong city mayor rito, Mayor Aziz, dyan sa Maybayugan City, ang ating municipal mayor na Mayora sa San Francisco, si Mayora Paredes Bravo, ayan, no? So lahat ng mga mayors natin, lahat ng ating gobernador sa mga kapit probinsya, no? Katamang-tamang, galing ako kanina lang. Ayan, no? Basa ulit ang buhok ko. Nag-rehab riders tayo doon, no? Symposium tayo doon sa may Bislig City. Gobernador Pimentel, at sa lahat ng, of course, ang mayor ng Bislig City, si Mayor Florencio Garay. Oh? Ang galing po kami kanina doon, no? Kaya medyo, ayan, no? Umitim-itim na naman tayo, no? Sunog tayo, so nag-rides tayo, nag-enjoy tayo habang nagsiservisyo sa publiko. Ganun din sa lahat ng gobernador ng Surigao del Sur, of course, Governor Pimentel, Governor Barbers, Lyndon Barbers. Yan, Brad, tagal ko nang siniset na bumisita sa iyo, Governor Lyndon Barbers. At nakakalimutan ko rin talaga si Governor Amante. Ayan, no? Kasi sa aking mga pasyente na person use drugs, lahat po yan may constituents kayo. Doon nga lang sa Surigao City, sa Bislig City, nandun po ako kanina, Surigao del Sur, yung mga Manggayao, ano ba yung mga municipality, kaya pinuntahan ko yun kasi more than 30 ang patient natin na inpatient doon, at ang ACP ay 20 families. Ganon. Yun ang naalala ko. So, ibig sabihin, marami talaga. So, marami tayong pasyente dyan. So, lahat ng kinikater natin, iwan ko ba itong mga ibang probinsya rin, no? Alam nila, kayo, mga munisipyo yung sa inyo, sa iba, tulad dyan sa bar, marami tayong natulungan dyan, papasalamat kayo dapat sa amin, no? Kasi yung mga problema nyo sa inyong mga bayan ay napapatino namin, no? Mayroon akong bagong natutunan na salita ngayon, eh. Alam niyo po ba yun? Anong salita? Maybe we can talk all night, but that ain't getting us nowhere. I told you everything I possibly can. Yan, bago ko natutunang salita last week, no? Kasama ko kasi si Dr. Chloe Dical, ang Chief of Hospital dyan, Medical Center Chief dyan sa Siargao Medical Center, no? Tapos yung mga staff niya, no? Kasi last week si RD Casyon ay yung kanyang retirement farewell dinner, no? Dinner, what do you mean, tribute sa kanya. Nandun po kami sa Butuan, no? Natutunan ko kina mga taga Siargao na yun, no? Burukin to. Ano ba yung burukin to? You shout, but you've been cold to me so long. I'm crying icicles instead of tears, and all I can do is keep on telling. Yung burukin to daw ay yun yung parang epal, no? No? Bad words, no? Bad words, pero ginagamit naman natin dito, no? Sa parental guidance, no? Pwede natin gamitin sa mga gusto nating gisingin, no? Gusto natin sort of batikusin, mga burukin to. Now don't be sad, 'cause 2 out of 3 ain't bad. You'll never find your gold
shootout natin si Ma'am Lovely Grace unsaon pag shoutout. Ano yung shoutout, no? Ayan, no? Unsaon pag shoutout. Si May Guapa. Salam, good evening, Doki. I love your choice of music. Aba, so nakakaano kayo, nakaka-relate kayo sa mga music natin. Listening from Coswagan, Lanao del Norte. Ayan. Expecting to learn more from you. Ay, nako. So humbly, thank you, no? Humility aside, no? Tayo nagsasaliksik din. Ayan, nakaka-relate sa mga 80s, 70s na kanta. Si Jamaica Lebres Arcete, shoutout po, Doc, watching from Butuan City. Emily Cabrera Tabla, magandang gabi, Brother Doc. Ayan, no? Aisa Abdul Nasir, pa-shoutout po sa NDS family from DTRC Agusan del Sur. Ayan, yun, mayroon tayong mga taga-subaybay sa ating programa ngayon. Ngayon po ay Agosto 26 ng taong 2025. Packed her bags and turned right away. And she kept on telling me, she kept on telling me, she kept on telling me, I want you, I need you. But there ain't no way I'm ever gonna love you now. Don't be sad. Kaigsunan, pagbibigyan ko kayo pag-abot ng 7:30 o kaya 7:40, paglalanan ko kayo ng 30 minutes or 20 minutes. Basta magtanong kayo sa isang tanong, pwede natin mapag-usapan, whether sa kalusugan, no, or anything under the sun, kung kaya natin sagutin. Yan. So si Makoy ng puso mo, good evening, Sir Prince. Shout out ko sa mga atis and bros. Ampo lang mo kanunay o gaksa lang ang programa. Marco ampo lang perme. Watching from Davao City. Bro and Mar. Ayan. Si Ginoong Sul Cornine, SD Saripada. Shout out, Doc, from Angat Walas. Especially Kalalagan. Team Ingat po palagi, Doc. Ayan. Ito yung mga kababayan natin sa Pualas. You know, municipality of Pualas, it's been my home. Diyan ako nahubog, no? Na 3 years ako nagserbisyo dyan. Almost 3 years, no? Doctors to the barrios, no? So, diyan ako nahubog. Diyan nagumpisa ang aking pagiging manggagamot. Oy, assalamualaikum sa inyo. Sina Zulkarnain, SD Saripada. Yan, sa Municipality of Pualas, Lanao del Sur. Ayan. Mga kaigsunan, walk away if you want to. It's okay. watch out. Ay, watch out. Ano ba yan? Paki-shout out kay Chairman Haji Yusuf, galing kay Zulkarnain SD Saripada. Ayan, ng ating mga kababayan, papa-shout out kay Chairman Haji Yusuf. Gusto ko nakalimutan ko batiin, nandiyan kayo nanonood sa James Star Cable TV, ang ating mga brothers and ates. Ayan, brothers and ates, naka-inpatient ngayon, at saka lahat ng outpatient natin sa labas at saka aftercare program na mga kliyente natin sa labas, naway pagpatuloy nyo ang ating programa, ang ating rehabilitation program. Mahalin nyo yan. Walang kapalit yan, ang rehabilitation program. Unahin nyo yan, pati magulang nyo, mas unahin nyo, pati anak nyo, pati asawa nyo, unahin nyo yan. Alam nyo kung bakit? Pag inunan nyo ang rehabilitation program nyo, kayong mga ating mga kababayan, mga kaigsunan na nalulun sa bisyo, whether you are PWDs, person who use drugs, or recovery drug dependent, parehas lang yun. Pag inunan nyo, mahalin ang rehabilitation program,
tinuro natin sa inyo na proseso na kayo dyan, ay mas lalong gaganda ang inyong takbo ng inyong buhay, yung relasyon nyo sa inyong magulang, asawa, anak ay mas lalong matiwasay at bubuti. Kaya sabi ko, unahin nyo ang rehabilitation program, mas lalong maayos ang inyong buhay. Can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a man to run in. Good evening, Doc Prince. Shout out ko sa mga atis and brothers. Og pa shout out po ko kay Sir Giovanni Garrido. God bless you always from Bro June Elvis. Ayan, no? Ayan ang ating mga nagpapa-shoutout na taga-subaybay. Reminding you, no, you can text me 0917-819-9915 if you want to ask something, no. Kahit isang question lang, pag-usapan natin within 30 minutes or 20 minutes, no. Kahit ano, drop it, no. Ihulog nyo inyong tanong. Isa, no, kung kakayanin natin, no. Pero while we will waiting for that questions, kwento ko sa inyo pinanggalingan namin, nag-rehab riders kami, no? Ang aking rehab team there in Bislig City, nag-cluster po kami dyan. Yung buong Surigao del Sur na aming mga pasyente, doon namin pinapunta. And what is it? The family involved therapy or family involvement therapy, FIT. Dito kami madalas sa Butuan City kasi yung mga malalapit dyan sa Agusan del Norte, doon sa may ibang mga lugar, kahit dyan sa may Buena Vista, Les Nieves, doon pupunta sa Butuan City, yung cluster na yan, pag ginagawa namin yung FIT, Family Involvement Therapy, no? Or Involved Therapy, or Kabarbaran, doon namin pinapupunta. Clustering kasi ginagawa natin. Agusan del Sur din, ginagawa natin yan. Pero dyan sa may Surigao del Sur, we just came there a few hours ago. Yan. So, ano ba ang ginawa natin doon? Ha? Ano ba ang ginawa natin doon? Ginawa na po natin doon yung FIT. Marami tayong pasyente ngayon, mga 30 plus dyan sa may inpatient, tapos aftercare program, marami-rami. In fact, we have more than 20 families. Imagine, no? Tapos mayroon din sila mga general intervention dyan, doon din namin pinapunta. So kinlaster po natin yan, no? So nagsalita po tayo doon, nagkaroon tayo ng symposium. So prior to open forum, no, nandun din yung mga barangay chairman, no. Ang ganda ng Bislig City, nagpapasalamat kami sa Bislig City, no, kasi yung venue, no, aircon yung gym nila, no, yung cultural center ng Bislig City, no. Kay Mayor Florencio Garay, ayan. Madalas po ako doon, no. Tapos ang ganda ng kalsada, ang sarap mag rides doon, no. Mga talagang chill rides, no. Ngayon, siyempre, kapartner natin sila. In fact, ang Bislig City, LGU ng Bislig City, pati yung doktor nila, municipal health officer nila, si Doktora Rica, yan, nag-immerse yan mismo sa atin ng 2 weeks, pati yung mga staff niya. So, functional, active ang kanilang CBDRP. So, sabi nga nila, dumadami na naman talaga ang drugs. So, ganyan talaga, no? Hindi tayo pwede mag-relax. So, sana nawagan na ulit na yung sa resolution doon sa Bislig City ay i-approve na yung drug-free workplace nila. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, may mga munisipyo dyan sa Surigao del Sur,
tinulungan natin din na mag-drug-free workplace. In fact, may mga nag-positive, no? Dito rin sa electric company, cooperative, no? Ay, in fact, naka-admit na ako dyan, no? Mga 6 yata, no? Na nag-positive, no? Buti, nag-voluntary talaga sila. Ayan, no? So, whether your plantilla position ka or job order, I can entertain you. We will give you a chance. Ang gobyerno, bibigyan ka ng pag-asa. I'll be 2 steps behind. Yeah, baby. 2 steps behind. 2 steps behind. Ayan. Speaking of 2 steps behind, sabi ko doon sa Bislig City, no? Sabi ko, hindi pwede. Binigyan nga ng tsansa, no? Ng second chance, another chance na naman, third chance. Kaya nga 2 steps behind, no? Ano ba? Anong gusto mo? Third steps? You want to advance in third steps? Hindi po pwede yun. Nasa batas po yun. Isang beses lang po tayo ma-play bargain. May isang beses lang po ang ating pardon, no? Kahit saang bansa yan, hindi pwede madoble ka ma-pardon, no? Kaya sinabi ko doon, yung mga nag-relapse na matitigas ang ulo na inubos natin ang oras sa kanila, ang budget ng gobyerno, bahala kayo, diretso kayo sa Dapicol, nandun kayo, kakasuhan na kayo, no? Kung ano man, kasi ang titigas eh. So hindi natin pwedeng baluktutin ang batas, kasi mas lalo talaga yan na hindi magiging successful ang ating rehabilitation program. What will happen? Useless, no? Wala. Mas lalong gagamitin ng ating mga kababayan itong rehabilitation program for their scapegoat or for their alam naman ang ating mga kababayan na mga person use drugs, they are manipulative, and we have to accept that, we have to admit that, no? So ayan, yan ang sinabi natin doon, no? So after that, nag-ano rin po tayo, pinalecture ko yung psychiatrist natin, yung psychologist natin, yung chief health program officer natin, pati yung mga rehabilitation practitioners natin. So ganun yun eh. Lahat ng pinupuntan natin, whether sa school, sa mga munisipyo, sa mga eskwelahan, unang-una mag-introduce kami ng mag-educate muna kami sa inyo. Tapos after ma-educate namin sa inyo, magkakaroon tayo ng open forum, question and answer portion, para lahat ng pwede nyong i-question, no? Ganun po yun, no? Sana lahat ng ating mga line of agencies ayan ang ginagawa. When I was young and the world belonged to me, I thought that love meant pain and jealousy. It was a cross on my shoulder. Oh Lord, now I feel so much older. Time had a way of making me see my lonely life has taken. Doc, good evening. Pa-shoutout ko sa mga atis and brothers sa Lig og ampo lang sa Ginoo Atis and Brothers from Butuan City. Si Weno Ri, ayan, from Butuan City. Ayan, no? So, nagpapa-shoutout. Telling me believe my heart, don't wait too long. Good evening kay Sir Edel Manahan. Ayan, no? Yung mga ating mga emeritus sa medical technology, no? Si Sir Edel Manahan, yun, mga professor ko to nung ako'y medtech. Siya yata ang dean ngayon ng dean or president ng UST ng Gensan, no?
I trust what I'm beginning to feel? And how deep my soul, how much can I... Okay, yan po ang ginawa natin, no? So, marami po tayong, ang ganda ng venue, buti malamig, no? Laki ng aircon, no? I mean, laki ng gym, tapos may aircon. So, nag-shoulder sa family involvement therapy namin dun sa snacks at saka sa lunch ay ang Bislig City. And thank you kasi bukod sa mga pasyente nyo sa Bislig City ay at saka mga families nila ay nag-benefited ay yung mga ibang munisipyo rin na pumunta doon, no? Ay na-benefited. Yan. Ano ba sinabi natin doon? FIT, Family Involvement Therapy. We told there that yung family ng ating mga person use drugs is ang sinabi natin doon crucial and significant sa element ng rehabilitation program for their road to recovery. Unang-una binanggit ko muna ang ating ngipin. Kasi ang dapat ang batas, ngipin yan para sumunod itong ating mga kababayan. So una kong sinabi sa legal perspective sa Republic Act 9165, ayan, ang Dangerous Drug, Comprehensive Dangerous Drug Act ay nandyan po sa Article 4, Section 41, yung family active participation and involvement. May obligasyon ng pamilya sa kanilang mga pamilya, member of the families na person use drugs. Hindi pwede. Halimbawa, ikaw, parents ka, na basta na lang nanganak ka, tapos papabayaan mo sa gobyerno yung anak mo. Mali po yun, no? Ayan. So, kailangan, no? Malaman na nila yon. So, pinaalam muna natin sa kanila. Kayo rin, mga tagapagkinig, tagapanood, taga-subaybay, dapat malaman nyo na meron kayong obligasyon. Yes, alam namin na mahirap ang may kapamilya na lulun sa bisyo, pero nasa batas po yan. You have to be participated actively dahil dito naman tayo pupunta sa medical perspective. Kami po yun. Psychological, behavioral, clinical perspective, and so on and so forth. Yan po ay ang pamilya ay kasama sa ginagamot, treated. Bakit, Dok? Hindi naman kami adik, ba't mo kami sinasama? Hindi po, kasama po yun. Kasi yung mga issues, actually yung issues natin individually coming from our family, the foundation, the basic unit of the society, tayo kung saan tayo lumaki. May mga issues tayo dyan. Hindi mo maiwasan yan. Whether just an experience or trauma, no? So, yun, sabi ko sa nila, walang sisiyan to. We don't blame anybody. Ayan. So, yung family ay kasama yan na ginagamot. At the same thing, natutrauma rin yung pamilya. Isa rin yan na anggulo. Kasi nga, mahal mo yung kapamilya mo eh. Tapos, nalulun sa bisyo. So, kahit nadidiscriminate yung kamag-anak mo, anak mo, asawa mo, kapatid mo, pati ikaw nadidiscriminate ng isang community nyo. Kasi nga, siya ay mabisyo. So, parehas kayo rin, no? Sa anggulo ng mga ganon experience, ay kasama rin kayo doon. So, ang pinaka-core ng sinasabi ko, no? Pinaka-content ng sinasabi ko, hindi pwedeng maging successful ang recovery program, recovery rehabilitation program ng isang person use drugs na walang participation ang family, no? So aside from support system, meron dyan, we will dig it, no? Sometimes, sabi ko sa kanila, not sometimes, most of the time, yung pamilya ay innocently, o innocent ka na natitrigger mo pala yung kamag-anak mo na recovery drug dependent. Nakagamit tuloy kasi ikaw, hindi mo sinasadya, hindi mo alam na ikaw pala nagtitrigger mismo. Simpleng blaming,
blaming lang ha. Yan, matitrigger mo yan. Sabi nga na ang mga staff ko, ikaw, sabi mo sa galing sa rehab yung anak mo, hoy, bawal yan ha. Bawal yan, dapat makarecover ka. Huwag kang mag-yosi, huwag kang uminom ha. Sabi, ikaw umiinom na magulang. O kaya nag-yosi. So, parehas lang yun. Pati nga ikaw. Kaya ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Because that is an addiction. So, how come na pinagbabawalan mo yung mahal mo sa buhay na recovery drug dependent na ikaw mismo ay may sariling bisyo? Di naman ako nagdodroga eh. Uminom lang ako, nag-yosi. Pero ikaw, anak, o kapatid, dahil nagdroga ka, narehab ka, wag kang uminom, wag kang mag-yosi. Kasi bawal daw sa'yo yan. So what for? Napagsabihan mo na ikaw mismo. So definitely, mapapainom din yan. O kaya mapapayosi. Which is, iniiwasan natin yon. Kasi talagang gagamit yan, nagagamit. No? Pag yan ay na-trigger, no? I try to see, but I'm blinded by the white line. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistake. Ayan, tulad ng sinabi natin, no? Kailangan ang family involvement sa ating mga person use drugs. Lahat ng aspeto, no? Whether you're indigent or you're rich. Pero pa nga, talagang tinatawagan namin sa States. Nag-video call pa kami dun sa nanay niya. I remember that, no? Meron akong pasyente na female, babae, no? May kaya yun eh. Kaso, yung nanay niya nasa States, no? Talagang video call. Mas madali ngayon eh. There is a virtual online platform for communication. Kasi, there is always, no? Alam mo yun, ganun kahirap ang trabaho ng rehabilitation practitioner. Diba? So, family, hindi pwedeng basta ipasambahala yan kasi sabi ko nga, mayroon ngipin ng batas at talagang mapipilitan kang makompromiso dahil hindi pwedeng pabayaan mo. Inulit ko, Republic Act 9165 ng Comprehensive Dangerous Drug Act. Ayan. Ang Article 4, Section 41, Family Active Involvement, and so on and so forth. Mayroon pa yun eh. Maraming section pa yun. Nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just want to scream. How could this happen to me? Everybody's screaming. I try to make it. Ayan, yan ang ginawa natin kanina. So, we've been there last week din, last Tuesday, no? Pumunta kami sa Datolipos, Mapantong, dyan sa may Municipality of Rosario. So, mga estudyante naman yun, National High School, ang pinuntahan natin doon. Ayan. So, hinihintay ko ang inyong ang inyong text, no? Kung anong gusto nyong tanong. So, wala eh. Pwede kayo magtanong kung anong gusto nyong i-topic. Pero, kung wala pa, gusto ko lang i-insert to, no? Ulitin ko, doon sa Family Involvement Therapy, our rehabilitation program, rehabilitation recovery program,
whether substance or non-substance abuse, will never be successful without the involvement of family. Ayan, kaya mayroon tayo di mga family counseling. Yan, na expert din tayo dyan, na tayo po ay na train dyan sa INL, sa may Colombo Plan, yung ating family counseling, no? Actually, sa private yan, napakamahal yan, yung family counseling. Kasi every member ay counsel mo yan, no? So, well, anyway, kung gusto ko lang ipasok to kasi mas mahalaga ito, no? Pagdating dito sa atin sa kagawaran ng kalusugan, itong mga kailangan talaga na ipaalam sa inyo. But no one hears me. I'm slipping off the... Alam nyo po ba na sa PhilHealth nakakuha tayo ng 20,000 in a year na gamot, no? So bukod pa doon sa mga ibang pamigay ng PhilHealth, palibre ng PhilHealth, no? Bukod pa doon sa ating binanggit ng ating kalihim na Teodoro Herbosa, yung mga no hospital bill. Ibig sabihin na free, no? Tulad yan sa South Cotabato, no? Talagang free. Free hospital bill. Ano ba? No hospital bill, no? Yung kakaiba, no? So dito sa PhilHealth, meron tayong PhilHealth Yakap, may 21 na gamot na libre o abot kaya para sa pamilyang Pilipino. Ayan, no? So PhilHealth Yakap yan, ha? So PhilHealth Gamot, dagdag na 54 gamot at medisina na maaari nang ma-access ng mga miyembro. Okay? Yan ang ano natin, sasabihin natin sa inyo. Hanging by a thread, I wanna start this over again. So I try to hold on to a time when nothing mattered, and I can't explain what happened. Sa kabuuanan, 75 essential drugs and medicine ang handog ng PhilHealth upang matiyak na may sapat na suporta sa paggamot at pangangalaga sa bawat Pilipino. Ayan. One time nagkita kami ng bagong appointees natin na CEO President ng PhilHealth, si Dr. Mercado. Ano? Actually, nagra-run yan. Ha? So, good, no? Kakaupo pa lang, ang dami ng papakitang gila sa itong ating President ng PhilHealth. Makakausap ko yan soon, no? Ulit, no? Ma-active to, talagang magaling. Kasama rito ang gamot para sa infeksyon ng amoxicillin, azithromycin, ciprofloxacin at iba pa. Aba, alam niyo po yung mga azithromycin, ciprofloxacin, mahal po yan, ha? Ayan, ilibre ng gobyerno sa inyo. Yan ang order ng ating Pangulong BBM, no? Talagang kakaiba to, no? Bago sa aking 18 pagseserbisyo bilang sundalo ng kagawaran ng kalusugan. Ngayon lang to, itong mga bagong programa naway patuloy ito. Kasi yung amoxicillin, mura lang yan eh. Pero yung mga azithromycin, ciprofloxacin, libre po yan, ha? Mahal yan. Sa hika, yung salbutamol, Montelukast, prednisone, budesonide, formoterol, my goodness. Ang galing, ha? Sa mga asthmatic at sa mga COPD, mamahal niyan, ha? Siyempre, itong high blood at saka sa puso, usually, meron tayong nakukuha ng amlodipine, yan, mga losartan, metoprolol, enalapril. Subalit, ito kasi ay talagang bibigay, no? Sa loob ng isang taon, no? Bibigay sa inyo dito sa may Yakap, PhilHealth Yakap at saka PhilHealth Gamot. So 54 plus 21 naging 75 na. Ayan, no? So gusto ko ipaalam sa inyo, makinig kayo. Kung mayroon kayong na marinig sa mga sinasabi ko na mga gamot, ay pumunta na kayo kaagad sa malapit na PhilHealth, no? Sa diabetes, metformin, gliclazide,
dapagliflozin. Ayan, no? Hindi ko masyado binibigay ito. Pero ang importante, ito yung mga gamot na talagang regular na mga maintenance, no? Magaling. Atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin sa cholesterol. Aba, lahat ng klaseng statin, ha? Ayan, no? Mahalaga yan, no? Mamahal dyan, no? Meron kasi na minsan hiyang sa yung atorvastatin, yung rosuvastatin, yung mura sa kanila, yung simvastatin, no? Ayan po, no? Ano kayang sabihin ng mga private drug company, no? No? Pero kung sa inyo naman binibili ang gobyerno bukod sa generic, ay wag na kayo kumontra. Yung mga private pharmaceutical company, ito po ay para sa ating mga kababayan, no? Yung pangsuporta lang, yung paracetamol, ibuprofen, yan po yung mga gamot na omeprazole, lagundi at marami pang iba. Hindi pa binanggit yung iba rito, no? Actually marami rito, no? Dami. May Quamoxiclav, may Cloxacillin, may marami actually dito sa antibiotic. May metronidazole, ayan. May naproxen, omeprazole, may phenomic acid dito sa mga ibang gamot, silicoxib, almost lahat mayroon dito. Sa high blood tsaka sa puso, tamsulosin, telmisartan, isosorbide dinitrate, ayan, no? Isosorbide mononitrate, my goodness, alhamdulillah. God bless Philippines, no? Mayroon po tayong mga gamot. Sa nervous system may gabapentin, ayan, no? So sinasabi po natin to para malaman nyo, punta kayo sa malapit na PhilHealth facility para makuha nyo yung gamot nyo, mga kababayan, mga kaigsunan, mga kaigala. Dapat magparehistro muna sa pinakamalapit na PhilHealth Yakap provider para makuha ang benepisyo. Ayan, ha? Pumunta po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth Yakap provider. Magpa-register na po. You won't come down. You wanna live. You wanna move to the sound. Got fire in your veins, burning hot. But you don't feel the pain. Your desire is insane. You can't stop until you do it again. Sometimes I wonder as I look in your eyes. Okay? Yan po. Kailangan malaman nyo yan. Kayong mga nakikinig sa radyo, kayong nanonood sa Gemstar Cable TV, ito sa FB Live, no? Nare-record pa yan, no? Yan, mayroon po tayong gamot. Pero kailangan ay magparehistro sa Yakap PhilHealth, no? Magparehistro po kayo. Yan, para mapawi man lang ang ating mga dinadaing, no? So, kayo mga kaigsunan, mga kababayan, ay marapat dapat na matuto kayong yung alamin, no? Tulad ngayon, kung may nalaman kayo, sabihin nyo. Pag sinabi ng ibang tao, hindi kayo naniniwala dyan, ayan, kung naka-record to sa FB, pakinggan nyo to, ito si Dr. Tumawis. Okay, i-google nyo. O kayo na mga matatanda na you cannot access internet, no? Walang masama kung pumunta kayo sa mga sinabi natin na PhilHealth Yakap. Lalo na dito, mas marami din nakikinig sa atin sa FM radio. Ha? Kayo na sa bundok, naririnig nyo ako, kunin nyo yan. No? Kasi pang di nyo kinuha yan, wala. Sa inyo yan. Gamot yan nakalaan sa inyo. Sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng gamot. Then you see how urgent love can be. It's urgent, urgent, urgent. Intindihin nyo yung sinasabi ko, ha? Naway, naintindihin yung Tagalog ko, ha? Mga kaigsunan, mga kaigala, no? Alam ko nakikinig kayo, nakikinig kayo sa radyo, no? Kunin nyo
May mga maintenance kayo eh. Huwag niyong ipaubayan, huwag niyong hintay, may stroke kayo. Tapos hirap na hirap kayo makagalaw, makapagtrabaho, makapaghanap buhay dyan sa bukirin. O kaya pangisda sa laod ng dagat, no? Naiintindihan ko kayo kasi ako mahilig ako sa grassroots. Pupunta ko, ito nga, galing ako dyan sa Bislig City, no? Yung mga dinadaanan ko dyan, no? Alam ko yan, nakikita ko kung anong nangyayari sa baba, no? The same thing alam ko rin sa taas kasi 9 years ako dyan sa national, so alam ko anong dapat ipaalam na makukuha ng mga benepisyo ng ating mga kababayan dito sa baba. Okay? Piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here. Alam niyo mga kababayan, spread the news, spread the good news. Pampag-good vibes yan eh, di ba? Sabi ko nga doon be optimistic, good vibes. Hindi yung good vibes na high sa bisyo good vibes. You know, tayo po mga kababayan, our mood is unstable. Sometimes we are in a good mood or bad mood because may internal or external factor bakit nagkakaroon tayo ng different moods. Normal po yan. And the problem is, pag ikaw ay naging addicted whether substance or non-substance, ay nakokontrol ka na ng yung addiction mo. Mangyari niyan, gusto mo lang maging good mood parate kasi nga gusto mag-take ng drugs na addicted ka doon. Actually, yun po yun eh. Tingnan nyo po yung mga nadidepress. Sabi ko, na-depress yan eh. Kasi may history yan. Nagkahanap yan. Part of withdrawal din yung iba. Yung iba naman ay talagang kaya nga itong maganda sa rehabilitation program. Ay, when I found out itong mga programa ng gobyerno, it's all about implementation. Nandyan na eh. Ang ganda ng mga pulisya natin. Sometimes may butas kasi sinasadyang butasin. We don't need na lagyan ng flaws ang ating mga pulisya, ang ating mga batas. Nandyan na. Ganda-ganda ng programa ng rehabilitation program. Yung community-based drug rehabilitation program. Who told you na hindi yan successful? Ako mismo, though para sa akin short pa to, 6 years, nakita ko yan. Na effective yan. As long as from barangay level up, kasi nakausap ko yung mga barangay chairman, nagsusumbong sila. Tinuruan ko sila eh. Naintindihan ko kayo, matatakot kayo sa mga barangay nyo. Kasi nga, may drugs. Sasabihin nyo minsan sa isang pulis, maglilik. Sometimes, yung ibang pulis, kakampi. Or sometimes, hindi ka... Basta, that is the reality. Nangyayari yan. Hindi lahat, ha? So, paano kontrahin? Ito, paulit-ulit ko sinasabi. No? Kailangan, kung sa isang lugar mo, kung ikaw ang mayor, mangunguna ka dyan, kasama mo yung mga konsyal, karamihan dyan sa konsyal, upo-upo lang, dapat kumilos yan. Di ba? Kung konsyal ka, kung nandyan ka sa Committee on Health, Committee on Peace and Order, Committee on Dangerous Drugs, kumilos ka. Ganun lang yun eh. So, yung mga barangay chairman, paano? Yung bayan mo, kahit umpisa natin sa barangay, dito lang sa barangay, i-isolate natin yung mga yan eh. Di mo maiwasan nandiyan na yan. Pero ibulo mo kay Mayor kung wala kang tiwala sa pulis. Ngayon si Mayor, alam niya na meron doon. Naintindihan ko yung mga barangay chairman, silang nandun eh. May takot din sila. So anong mga programa dyan? Lagyan nyo ng mga placards. Bawal ang
Ano ginagamit natin? Yun ang sinabi ko na strategy eh. Yung visual, auditory, approach para yung brain nila, yung utak nila ay magulo, ma-isolate ba. Mga placards, bawal ang droga, dito po ay mga placards ba. Tapos may nagsasalita, mag-imbita ka ng pare, hindi mo kailangan mga pare o mga religious pastor, di mo kailangan na batikusin sila mismo sa lugar mo kasi nandiyan sila. So kung parati yan nakikita nila, kahit ginagawa nilang drug den yung lugar mo, nakapaskil parati, ngayon yung mga lugar mo, lagyan mo ng daan, yung mga masisikip, ang irason mo, lagyan mo ng flowers, lagyan mo ng mga gibayin mo yung mga mga parte na sumisikip. Kasi ang gustong-gusto ng mga drug personalities ay yung hindi sila mapasok kagad. Guguluhin nila yung barangay nyo. Daming lalagyan nila ng mga barong-barong. Yung mahirap pasukin sila. So, clear nyo yung daanan, mga pedestrian lane. Ina-isolate natin eh. Di ba? You don't need na sabihan sila na umalis kayo. Kasi nga, baka anuin kayo. Yun ang gawin natin. Kung lahat ng ating mga barangay chairman, as of course, yung mga constituents niya, siyempre, ikaw naman constituents niya, kampihan mo si chairman o kaya chairwoman. Yung mga masisikip na lugar, dyan sila pumupwesto eh. Ayan, dyan sila pumupwesto. Yung mga masisikip na lugar. Kaya yung mga squatter area, yung mga slum, mga barong-barong, nandyan. Yan ang nila, pugad nila. So, kung ang barangay chairman, gumawa ka ng paraan. No? Tapos may umiikot. O kaya sa radyo. O kaya sa na yung masama po ang droga, kasi ang droga ay masama sa kalusugan, na hindi nakapag-aral, yung mga bata, hindi makapaghanap buhay, ganyan po. Kahit yun ang sabi ko na positive approach. Hindi mo kailangan sabihin na, hoy, umalis kayo, baka bariling kayo. Di ba? Isolation yan. Parati kong sinasabi yan. If that will happen, talagang alis yan. Ano sasabihin ng mga drug personalities na yan? Ay, doon na lang ako sa ibang barangay kasi doon, magulo doon. Kayang-kaya kong mag-infested sila doon. You see, magtulungan po tayo. Kaya natin yan. Pag-usapan nga namin yung gambling din, no? Marami tayo pwede pag-usapan. Kaso kinukulang tayo sa oras, mga kababayan. Share with me the blankets that you're wrapped in, because it's cold outside. It's cold outside. Share with me the secrets that you kept. Sayang yung oras, no? Talagang inabutan naman tayo ng isang oras. Napakabilis, no? Naway tayo ay may natutunan at patuloy na nagsaliksik ng kaalaman sa inyong mga kaigsunan, mga kaigala, amigo-amiga, mga kababayan. Pagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti, pagsasalita ng mabuti, at silang mga taong gumagawa at saka nagsasabi ng mabuti ay sila rin ay dumadaan sa hindi madali, no? So wag niyong pansinin yan, ipagpatuloy niyo ang paggawa ng mabuti, pagsabi ng mabuti. Yan lang ang pwede nating gawin na pare-parehas tayo na kaya nating gawin yan kahit anong status mo sa buhay. Muli sa susunod ng ating panayam, sa susunod na Martes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Muli ang inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Milhamid Prince Tumawis, kalinaw og kaimsog. Let's pretend we're alone. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Kapinay,